Assalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sa pagkakataon na binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na ipagpatuloy yung pagtalakay sa mga asawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at hinihiling natin kay Allah subhanahu wa ta'ala ang tawfiq, at hinihiling natin kay Allah subhanahu wa ta'ala ang kapatawaran, at nawa ay bigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala mabuting kaalaman at pag-uunawa sa relihiyon. Amin. Ipagpatuloy natin inshallah subhanahu wa ta'ala ang pagtalakay sa kwento ni Salama radiyallahu anha. At nabanggit natin sa pinakahuling pagtalakay natin tungkol sa kasaysayan ni Salama ang tungkol sa isang dua na itinuro sa kanya mismo ng sino? Ng kanyang mismong before the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saan niya itinuro ito? Saan nalaman actually ni Salama ang tungkol sa dua na ito? Mula mismo sa kanyang husband, di ba? Mula mismo sa kanyang husband, when Abu Salama returned mula sa isang misyon na pinadala siya ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ay tinuro sa kanya ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang isang dua. At ang dua na yun ay ang dua na sinasabing inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. At ito yung hadith na natutunan ni Abu Salama sa propeta sallallahu alaihi wasallam, na tinuro naman ni Abu Salama sa kanyang asawa na si Salama. Ngunit tulad ng nabanggit natin na nung namatay, pumanaw si Abu Salama, naging daan ito para ma-remind si Salama tungkol sa dua na ito. At ang dua na ito ay sinabi ni Salama, gayon pa man merong doubt sa isipan ni Salama na meron pa bang mas iinam kay Abu Salama, because he is thinking that Abu Salama is the best husband. At para sa kanya, wala nang mas hihigit pa kay Abu Salama. At nabanggit natin na nagkaroon ng napakaraming mga proposals kay Salama, included doon sa mga kalalakihan na nag-propose sa kanya si Abu Bakar at saka si Umar. Pero lahat ito ay nag-refuse, declined by Salama, because Salama is actually a woman of intelligence. Si Salama ay matalinong babae, magandang babae. Where in fact si Aisha radhiyallahu anha ay nagkaroon ng selos kay Salama. At once nagkaroon ng usapan sa pagitan ni Salama at saka si Hafsa radhiyallahu anhuma patungkol kay Aisha, patungkol kay Salama, na kung saan sinabi ni Aisha ng may pagkainis, na sabi niya na nakakaroon siya ng pagsiselos kay Salama, at sinabi niya, wallahi napakaganda niya. Okay, sabi niya, wallahi napakaganda niya. So sabi niya, tingnan mo ang mukha niya kasi talagang napakaganda niya. So ngayon, tiningnan ni Hafsa ang mukha ni Salama, at nung siya ay bumalik, sinabi niya, maganda siya pero hindi naman ganun yung kagandahan na tulad ng sinasabi mo. Masyado ka lang nadadala ng emosyon mo patungkol sa kanya, tungkol sa kanyang kagandahan. So, doon mo makikita na si Salama ay isang babaeng may kagandahan at isang babaeng matalino. At makikita mo ang talino na ito sa ugali ni Salama, kung papaano siya magbigay ng kanyang mga idea kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katulad noong kwento ng Hajj ng Propeta sallallahu alaihi wasallam no pagkatapos ng Sulh al-Hudaybiyah, na kung saan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagkaroon ng Hajj, at bago pa man bumalik ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inutos niya na ang mga Muslim ay magpakalbo. Ngunit hindi nagpakalbo ang mga Muslim. So inutos ni Salama, sinabi niya kay Propeta sallallahu alaihi wasallam na bakit hindi ka lumabas at utusan mo ang nagpapagupit na kalbuhin ka, pagkatapos ay ipakita mo ito sa mga tao. Ang ginawa ito ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, at nung makita ng mga sahaba si Propeta sallallahu alaihi wasallam na siya ay nagpagupit, agad silang nagpagupit din ng kanilang mga buhok. Okay? At first, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naiinis, sabi niya, ma binnas.
Ano ang meron sa mga tao na inutusan ko sila magpakalbo at ayaw nila magpakalbo? At si Salama nagsuggest kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, bakit hindi ka lumabas na ikay kalbo na? Or magpagupit ka at magpakalbo ka at makita ng mga tao, gagayahin ka nila. At ginawa nga ito ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Okay? So, doon mo makikita that Salama is a woman of intelligence and a woman of beauty. No? At yan ang dahilan kung bakit si Aisha mismo nagkaroon ng pagsiselos kay Salama. So now, because of what happened kay Abu Salama, tulad na nabanggit natin, there are a lot of proposals na dumating kay Salama, ngunit lahat ito dinikline ni Salama. At ito ay dahil sa ang ibibigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, fi'lan huwa khairun minha. Ang ibibigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, itiyak nga na mas mainam kaysa sa kung ano ang lumipas sa kanya. Si Abu Salama, maaring hindi mapantayan sa kanyang pananaw ng ibang mga kalalakihan, ngunit alam ng pag-uunawa ni Salama walang higit sa isang propeta. Walang higit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At napaka-importante yung kanyang dua na sinabi, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. And we have discussed about this dua nung last natin na session. So, mashallah, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sisters, ano ang nagpatatag sa babae na yun doon sa lahat ng pagsubok na dumaan sa kanya? It is her understanding of the reality that Allah is the owner of the owner of the seven heavens and the earth. Allah is the owner of everything. Ang Allah ang nagmamay-ari ng lahat. Anuman ang gawin ng Allah sa kung anuman ang pagmamay-ari niya, wala tayong magagawa kundi ang magsabar dito. Wala tayong magagawa kundi ang iaksip ang katotohanan. Kabilang sa daan o kabilang sa mga paraan upang manatiling mapanatag ang isang tao sa kanyang kalagayan sa anumang sitwasyon na kinangkinalalagyan ay ang mapanindigan niya at maunawaan niya ang realidad na ito, na ang Allah ang nagmamay-ari ng lahat. At anuman ang gagawin ng Allah sa kanyang pinagmamay-arian ay wala tayong magagawa kundi ang tanggapin ito. Ang ating kayamanan ay pagmamay-ari ng Allah. Ang ating mga anak ay pagmamay-ari ng Allah. Ang ating mga asawa ay pagmamay-ari ng Allah. Ang lahat ng meron sa atin dito sa mundo at anumang meron sa atin na nakikita natin, lahat ng ito ay pagmamay-ari ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ang isang Muslim, ang isang mananampalataya, ay mailagay na ito sa kanyang sarili bilang kanyang prinsipyo, tutulong ito sa kanya upang ma-overcome niya yung anumang klase ng kalagayan na kinalalagyan niya, anumang sitwasyon na kinalalagyan niya. Dahil ito ay magbibigay sa iyo ng tibay, ng puso. That's why sinabi ko sa inyo, ang dua na ito, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, ay salitang maikli, ngunit nagpapataas ng iyong tawakkul kay Allah. Ang dua na ito ay isang dua na maikli, ngunit nagpapalakas ng iyong iman. Nagbibigay sa iyo ng positivity, nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob, kahit paman na wala ka ng nakikitang pwede mong panghawakan, it gives you hope. Binibigyan ka nito ng pag-asa. Bakit? Dahil naiintindihan mo, nauunawaan mo na ang lahat ay kay Allah at ang lahat ay magbabalik kay Allah. If ang mga tao, kumbaga, sila ay sisiraan ka, kung ang mga tao ay mananalita ng hindi maganda tungkol sa iyo, pwede mong sabihin, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Pwede mong sabihin ang lahat ay magbabalik kay Allah. Ang lahat ay pagmamay-ari ng Allah subhanahu wa ta'ala. These people will also return to Allah Azza wa Jal. They will also return to Allah Azza wa Jal. Fahasbunallahu wa ni'mal wakil. So Allah is enough for us, sufficient for us sa anuman na mga ginagawa ng mga tao. Every time na ang tao ay nasa ganitong klase ng paninindigan, magbibigay ito ng kapanatagan sa kanya. And this is a very powerful principle, my dear sister. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Every time na meron tayong naririnig, do we really understand yung mga sinasabi natin kapag, for example, narinig natin ng isang tao na matay? Anong sinasabi natin? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. But do we really understand the word na sinasabi natin of this dua? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. It means that this is the reality of life. Everybody will return to Allah Azza wa Jal. Even you yourself. Darating ang panahon, if nalaman mong isang tao na matay at ang isang tao ay yumauna, maaaring ikaw din ay susunod dito dahil ang lahat ay pagmamay-ari ng Allah at ang lahat ay bumabalik kay Allah subhanahu wa ta'ala.
So, this powerful dua na itinuro mismo ng asawa ni Salama, na si Abu Salama, doon sa kanyang asawa, ay isang dua na mismong nagresulta ng mas mainam na kabutihan kay Salama. Dahil nga, ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay ang dumating sa kanya, na nagbigay ng proposal sa kanya, na nagsilbing daan upang si Salama ay maging kabilang sa mga magulang o mga ina ng mga mananampalataya. Kabilang siya sa mga ummuhatul mu'minin. Si Salama radiyallahu anha. Okay? So, there are several revelations na ibinaba kay Salama. Okay? At least there are 3 na important revelations na nalilink, no, kay Salama, at bigyan natin ito ng ilang pag-uunawa dahil sa merong mga mahahalagang punto patungkol kay Salama na kailangan natin maintindihan in regards to these verses. So, before ko buksan ng ilan sa mga verses na ito, you see, there are some groups of Muslims and also non-Muslims that are having this advocacy of feminism, no? Na itinuturo nila at dinadala nila ang mga ganitong klase ng mga isipan doon sa mga Muslim. At itinuturo nila ang mga prinsipyong ito batay daw sa mga paniniwala nilang hinango mula sa story ni Salama. Even some of them, tinawag nila si Salama the first feminist in Islam. Waliyadu billah. Okay? And because of some of the attributes na makikita natin, traits or character ni Salama na makikita natin later, ating i-discuss ito, but hindi ito isang pagsuporta doon sa klase ng tinatawag nilang feminism na itinataguyod ng mga kababaihan ngayon na secular, no? Bagkus kung ano ang pag-uunawa nila sa mga hadith na binanggit na nagmula kay Salama ay mga twisted understanding, no, patungkol kay Salama to justify their advocacy. So it's very important na maintindihan natin ang mga punto na kanilang mga binabanggit based on this ayat or mga revelation na binaba kay Salama. First revelation binaba o isa sa mga mahalagang revelation na binaba patungkol kay Salama ay ang ayan na ito sa surat Wal-Ahzab. Okay? Kung saan si Salama radiyallahu anha ay nagtanong kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Nagsabi kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, "Ya Rasulullah, malana la nudhkaru fil Qur'ani kama yudhkaru rijal." O Propeta ng Allah, ano ang meron na hindi kami nami-mention gaano sa Quran katulad kung paano nami-mention ang mga kalalakihan sa Quran? So see the question. Now dito, ito ang dahilan kung bakit ang mga feminist na ito ay kinukote nila ang story na ito ni Salama, taking it as an evidence that sinasabi nila na ganito si Salama, she is an empowering woman, she is a woman which has the concept of feminism. Okay? Pero si Salama in this part is not actually promoting feminism but maybe promoting feminine, no, which is ang pagkakaroon ng right rules ng mga pagkakaroon ng karapatan ng mga kababaihan o pagkaroon ng karapatan ng mga kababaihan gawin kung anong nararapat sa kanila. Okay? So, kumbaga, hindi tinutukoy dito because magkaiba ang tinatawag nating feminism sa feminine na issues, no? Feminist issues at saka feminine issues. Pag sinabi natin feminine issues, ito ay tumutukoy sa mga karapatang pangbabae. Ano yung mga karapatang dapat na maisabuhay, maisagawa ng mga kababaihan. Pero pag sinasabi nating feminism or feminist issues, ito ay tumutukoy sa political position ng mga kababaihan in argument against the dominance of men or dominance ng mga kalalakihan, na sinasabi nila na ang mga kalalakihan o ang mga kababaihan ay merong katulad o kapantay equality
pagdating sa gender ng isang lalaki at ng babae. Kung ano ang kayang gawin ng isang lalaki o ano ang right ng isang lalaki at ano ang rule ng isang lalaki, ang babae ay dapat kayang gawin ito even if yung ang nakasanayan o kung ano yung nakasanayan ng kultura pagdating sa tinatawag nating gender rule, no? Kasi ang gender rule, maaaring ito'y magmula sa culture, maaaring ito'y magmula sa society. And there are also clear gender rule na nabanggit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran. Gayon pa man, no, ito ay dapat na maintindihan natin doon sapagkat ginagamit ito ng mga feminist, no, na advocacy or evidences ng kanilang mga advokasya para i-twist yung understanding o dalhin ng mga kababaihan tungkol sa kanilang mga advocacy ng gender equality. So kasi, ngayon kasi, kung titingnan mo ang kanluran, ang GARD, nagsimula sila sa pag-question ng gender rule, no? Nagsimula sila sa pag-question sa mga gender rule. Ngayon, after question of the gender rule, ngayon naman kinu-question na nila ang gender identity. Okay? Na ngayon ang kanilang nipo-promote ngayon is that ang mga tao ay may karapatang pumili ng kanilang gender. And as for them, gender identity is not something na based sa kung ano ang kanilang likas na pagkakalikha, but it is a chosen, it is a choice. So ganoon ang para sa kanila, no? Gender identity. So that's why meron silang propaganda, no? Nang sinasabi nila na ang tao ay dapat ay suriin niya ano ba yung tipo ng gender na meron siya. And that doon lumalabas yung tinatawag natin mga LGBTQ+++. Okay? Na merong iba't ibang gender identities na na-mention nila. And accordingly, lahat ng ito kasi is subjective, no? Kasi ito ay bagay na based on their feelings, kung ano sa tingin nila na palagay nila para sa kanilang sarili. Pero nakakamangha ang mga tao na ito sapagkat ang mga tao na ito ay hinihiling nila na respetuhin natin sila sa kanilang piling kasarian. Pero hindi nila magawang respetuhin ang piling kasariang binigay sa kanila ng Allah. At nakapagtataka ng mga taong ito ay kinukwestiyon nila tayo na hindi natin matanggap ang piling kasarian nila, na hindi naman din nila magawang tanggapin at hindi din nila nagawang respetuhin ang kung ano ang stand natin at posisyon natin na hindi natin kayang tanggapin ang baluktot na kaisipan nila. Nagigits niyo yun? So kumbaga ang mga tao na ito, gusto nila na irespetuhin natin sila sa kung ano ang gusto nila, pili nilang kasarian sa sarili nila, gender nila. Pero hindi nila magawang respetuhin din yung kagustuhan natin at pag ayaw nating tanggapin yung baluktot na kaisipan nila. Di ba? So, anong klaseng advokasya ang meron ito? Di ba? So, taliwas ito ay malayong kamangmangan at malinaw na kamangmangan at malayo sa tunay na konsepto ng katuwiran. Di ba? So, ngayon, si Salama sa hadith na ito, she is not complaining. Okay? She is not complaining. She is asking for clarity. Tanatanong niyang propeta sallallahu alaihi wasallam. Somehow makikita mo dito ang character ni Salama of is empowering women. She is an empowering woman. Walang problema sa sa pagiging ganun. But as long as yung pagiging empowered ng isang babae ay hindi lumalagpas sa kung ano yung pananaw na ibinibigay sa kanya ng Islam tungkol sa kanyang pagkababae. Kasi kapag ang isang babae ay gagawin niya ang kanyang sarili na ipapantay niya ng katulad ng isang lalaki, doon na siya nagkakamali. Dahil ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, malinaw na sinabi na sa banal na Quran, Laysa dhakaru kal-untha. Ang babae ay hindi katulad ang lalaki ay hindi katulad ng isang babae. Di ba? So, empowering yourself as a woman, empowering yourself to what you can do according to Islamic manners and limits, walang problema ito. Pero ang to go beyond according to the standard of Garb, the standard of the West, tungkol sa mga klase ng karapatan o dapat na gawin ng isang babae, yun ang hindi nararapat sa isang babaeng Muslima. So ngayon tinatanong dito ni Salama na bakit ang mga kababaihan ay hindi gaanong nababanggit sa Quran
Katulad kung paano nababanggit ang kalalakihan sa Quran. She wants clarity tungkol sa issue na ito. Bakit? So, ang Allah subhanahu wa ta'ala ibinaba ang ayan na ito, no, bilang kasagutan sa concern ni Salama radiyallahu anha. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat, and so on and so forth. All these are deeds. Lahat ito ay mga gawaing pwedeng gawin ng isang tao. Ang isang Muslim at isang sumusukong Muslim, sumusukong lalaki kay Allah, tumatalimang lalaki kay Allah, tumatalimang babae kay Allah, mananampalatayang lalaki kay Allah, mananampalatayang mga babae kay Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga makatutuhan ng mga kababaihan, yung mga masunuring mga kababaihan, mga masunuring mga kalalakihan, ang makatutuhan ng kababaihan, makatutuhan ng kalalakihan, at mga matiisin na mga kalalakihan, matiisin na mga kababaihan, may takot kay Allah na mga kalalakihan at may takot kay Allah na mga kababaihan. So lahat ito ni-mention ng Allah, mga characters, mga good things na pwedeng gawin ng isang tao. Good deeds na pwedeng gawin ng isang tao. Nasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng Allah, a'adda lahum maghfirataw wa ajran 'azima. Okay? Lahat yun, sabi ng Allah, both men and women, na gumawa ng mga kabutihan na yun na ating nabanggit dito sa aya, lahat ng yun ay bibigyan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng gantimpala. Equal rewards. And this is the true feminism in Islam. Okay? That ang equality sa Islam ay pagdating sa kung ano ang makakamit ng isang babae at ng isang lalaki sa gantimpala. Your rewards is the same as the reward kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung anong ibibigay niya sa mga kababaihan at sa mga kalalakihan, ganun din ibibigay niya sa mga kababaihan. So, maaari na sa dunya matters, magkaroon tayo ng pagkakaiba. Okay? In terms of rules, maybe in terms of strength, magkakaiba talaga. Even if ang isang babae na nailibing na for 1,000 years at nakita ang kanyang buto, doon mismo sa pinakailalim ng buto niya, pinakailaliman ng ating katawan, nakikita at nalalaman at nakikita ang pagkakaiba ng lalaki sa babae. Okay? Well, in fact, ang isang babae na nakalibing for 1,000 years, kapag ito ay mahukay ng mga scientifico ngayon, at pag-aralan nila ito, nalalaman nila kung ang buto ay buto ng babae o buto ng lalaki. So, into the very bone na meron tayo, ay very identical kung ano ang para sa lalaki at ano ang para sa babae. Di ba? So, it's really clear kung paano nagkaroon ng kaibahan. In terms of dunya matters, worldly matters, meron talagang ibinigay na karapatan ng Allah para sa kalalakihan at meron karapatang ibinigay ng Allah para sa mga kababaihan. May mga responsibilidad na ibinigay ng Allah para sa kalalakihan at responsibilidad na ibinigay ng Allah para sa mga kababaihan, umaangkop sa kanilang kasarian. Umaangkop. Okay? So, ibig sabihin ng Islam, ang pag-uunawa ng Islam in terms of feminine issue is that ang mga kababaihan ay binibigyan sila ng karapatang gawin kung ano ang naaangkop para sa kanila. Okay? So like for example, sabihin natin, ang babae, pwede siyang magsibak. Tama, hindi? Bigyan mo siya ng palakol, makapagsibak siya, hindi? Makapagsibak siya. Alam niyo yung makapagsibak? Sibak ng kahoy. Okay? Nakuha natin? So kaya niyang makapagsibak ng kahoy. Bigyan mo siya ng palakol, kaya na magsibak. Diba? Pero ang tanong, nababagay ba sa babae na gawin yun? Nababagay ba sa kanya na yun ang trabaho niya? Hindi yun. Hindi yun ang nababagay na trabaho para sa kanya. Okay? So, ibig sabihin natin dito sa Islam ay hindi nangangahulugan ito na ang babae ay dinidisregard. Binibigyan ng karapatan ng kababaihan, where in fact sa Islam o sa history ng Islam, ang Islam ang pinakauna nagbigay ng karapatan sa mga kababaihan. Bago pa man na binigyan ito ng karapatan ng sinumang ibang nasyon. If titingnan mo ang mga nasyon ng Roma at Persia, which considered na sila ang pinakaunang civilized individuals, they are claiming that, no? That they are the civilized individuals or they are the civilized nation. Pero kung titingnan mo, ang kanilang pagturing sa kababaihan ay napakalayo sa kung paano ang pagturing ng Islam. Ang Islam ang unang nagbigay ng karapatan sa kababaihan bago pa man ang mga nagkiklaim na ito ng mga civilized nation. Di ba? So doon mo makikita
na ang Islam ay ibinibigay lamang ang kung ano ang karapatan o nararapat o nahaangkop sa mga kababaihan pagdating sa kanilang pwedeng gawin, at hindi iniinam ng Islam gawin ng isang babae ang isang gawaing nararapat lamang sa isang lalaki. Ano ang equality sa Islam pagdating sa gender? Anong equality sa Islam pagdating sa gender? Pagdating sa reward na ibibigay ng Allah in the day of judgment. Allah will give them equal rewards. Allah will give them the rewards which is suitable para sa kanila as women, suitable para sa kanila as men. Naintindihan natin yun? Next na aya, okay, na binaba patungkol kay Salama radiyallahu anha, ay ang aya na ito na kung saan dahil sa tanong pa rin ni Salama. You see, ang question ni Salama, qalat Salama radiyallahu anha, ya Rasulullah, tudhkaru rijalu fil hijra wala nuthkar. Sabi ni Salama, usugo ng Allah, binabanggit ang mga kalalakihan na naghijra, pero bakit hindi nababanggit ang tungkol sa mga kababaihan na naghijra? Nakuha natin yun. So, tinatanong niya, why? Ganun. Bakit ganun? Na ang mga kalalakihan na naghijra? Kasi si Salama, who is Salama? As we mentioned in the first season natin. No? First season natin, na-discuss natin si Salama, kasama ng kanyang asawang si Abu Salama, ay ang mga pinakaunang nag-migrate. Okay? Even before the migration to Medina, nag-migrate sila saan? Sa Abyssinian. Di ba? Nag-migrate sila sa Ethiopia. So, doon mo makikita na si Salama is one of the first na nag-migrate. Ngayon, sabi niya, bakit nami-mention ang mga kalalakihan na nag-migrate, ba't ang mga kababaihan na hindi? So, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbaba ng aya answering the concern of Salama. And dito mo makikita yung fadl, ang kainaman ni Salama, akhawat. Kasi sinasagot ng Allah kung ano yung mga concerns niya. Di ba? Can you imagine that? MashaAllah. That every concerns na meron si Salama, binibigyan ito ng kasagutan ng Allah. That is the fadl of Salama. The virtue of Salama. That Allah is answering directly kung ano ang mga concern ni Salama. Sabi ng Allah, فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ang Allah subhanahu wa ta'ala ay tumugon sa kanila. Okay? Nakatotohanan ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi niya sasayangin ang gawain ng isang tao mula sa inyo, mula sa mga kalalakihan at kababaihan. Ibig sabihin, if you do good deeds, hindi yan sasayangin ng Allah. So dito mo makikita really kung anong equality sa Islam, that Allah will give you the reward regardless of your gender. If you do good deeds, Allah will give you the reward. Regardless na ikaw ba ay lalaki o ikaw ba ay babae, ibibigay ng Allah ang gantimpala sa inyo. But look at this aya na sumunod. Itong sinabi niya, ba'dukum min ba'd. You see, this is a very beautiful part ng binanggit ng Allah in this verse. Na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ba'dukum min ba'd. It means that kayo, you are of one another. Ibig sabihin, kayo ay mula sa isa't isa. Nakita niyo yun? Kayo ay mula sa isa't isa. So walang dahilan para kayo ay magkaroon ng kompetensya sino ang mas nauna o sino ang mas malaki o sino ang mas lamang. Dahil bawat isa sa inyo ay kailangan ninyo ang isa't isa. At ang bawat isa sa inyo ay nagmula sa isa't isa. Ang babae saan nagmula? Sa kalalakihan. Saan kinuha ang babae? Mula sa tadyang ng lalaki. So ang babae mula sa lalaki. At ang lalaki nangangailangan ng babae. So ito ang realidad. So ba'dukum min ba'd. Kayo ay mula sa isa't isa. So there's no reason for you to compete each other tungkol sa kung saan ang mas nauna at sino ang mas angat sa pagitan ninyo, dahil kayong lahat ay mula sa isa't isa at ang Allah ay ibibigay niya ang gantimpala sa sino mang gumawa ng mabuti regardless of her or his gender, at ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi sasayangin ang kanilang mga gawain. Okay? So, but the next ayah sinabi, فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yaong mga alladhina hajaru, yaong mga lumikas,
At yaong mga sila ay itinakwil, sila ay itinaboy mula sa kanilang mga bahay, mula sa kanilang mga tirahan. Wa'udhu fi sabili, at sinaktan sila dahil sa aking landas, at sila ay nakibaka, at sila ay napatay sa pakikibaka sa landas ng Allah. Laukaffiranna anhum sayyi'atihim, patatawarin ko sa kanila ang kanilang mga kasalanan. If you look at this ayah, this is actually referring, of course, to general individuals, general people, no? Na kung saan ay alladhina hajaru, yaong mga lumikas, general people, those who migrated, general people, those who are evicted, no? Pinalayas, itinaboy mula sa kanilang mga bahay. This ayah is kung titingnan mo, is general talking about general people na dumaan, no, sa mga ganitong klase ng mga pagsubok. But kung titingnan mo ng maigi ang description na ito ng Allah, na sinabi niya bibigyan niya ng kapatawaran, ito exactly ang sira, ang buhay ni Salama at ni Abu Salama. Look, tingnan ninyo, anong sinabi? Alladhina hajaru, silang yaong mga nag-migrate. Hindi ba si Salama ay kabilang sa unang nag-migrate? Okay? Walladhina ukhriju, hindi ba si Salama at saka si Abu Salama ay itinaboy mula sa kanilang tirahan at inalisan sila ng kanilang karapatan mula sa kanilang pamilya, at sila ay inipit. Iyan ang naging dahilan kung bakit sila ay lumikas papuntang Abyssinia. Wa'udhu fi sabili, hindi ba sinaktan sila at pinilit silang ipaghiwalay, at napag-usapan natin kung paano kinulong si Salama at inihiwalay sa kanyang anak na si Salama, at kung paano nauna at pinauna ng mga pamilya ni Salama si Abu Salama to migrate to Medina. So sila ay sinaktan, sila ay na-persecute, siya mismo ay na-persecute. Waqatalu, ang kanyang asawa si Abu Salama, hindi ba siya nakipaglaban, nakibaka, at hindi ba siya ay namatay dahil din sa kanyang sugat, that after the mission, nung siya ay bumalik ay nag-reopen yung kanyang sugat ang dahilan ng kanyang kamatayan? Okay? So, itong sinasabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, although referring to the general people who experience this kind of panglulupit o pang-aabuso, ay actually, kung titingnan mo ng mas malalim, actually also referring mismo sa buhay ni Salama, na kung saan ay ibinaba ang ayan na ito dahil sa kanyang inquiry. So dito maintindihan natin na ang equality na itinuturing sa atin ng Islam is equality in terms of thawab. Okay? Equality in terms of thawab, ibig sabihin na thawab is yung rewards. The rewards na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. And then the other verse na ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala referring to Salama's concern is this third ayah, kung saan sinabi ni Salama kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, okay? Ya Rasulullah, atagzur rijal wala nagzu wa innama lana nisful mirath. So sabi ni Salama, still inquiring kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at sinabi niya, usugo ng Allah, nakikipagdigma ang mga kalalakihan at hindi kami nakikipagdigma. Nagets niyo yun? So nakikipagdigma ang mga Muslim na lalaki, hindi kami mapagdigma. Pinagbawal sa amin ito. That is the Sharia of Allah. Ang mga babae, hindi binigay ang obligasyon sa kanila, sila ay makipagjihad fi sabilillah. Pero ang mga lalaki ay binigyan sila ng kautusan na sila ay makibaka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sila ay nagkakamit lamang, ang mga kababaihan nagkakamit lamang ng kalahati ng mirath o kalahati ng alin? Kalahati ng pamana. Okay? Gayon pa man ay ang mga kalalakihan ay mas nakakakuha ng mas malaki. O nakakakuha pagdating sa mga digmaan, ang mga kalalakihan nakakakuha sila ng maraming mga spoils of war, ganima. At ang mga kababaihan, hindi sila nakakakuha ng ganitong klase ng income katulad na nakukuha ng mga kalalakihan. So ngayon, itinanong ito ni Salama kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay sinagot si Salama sa pamamagitan ng ayan na ito na binaba ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Ano ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْدٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْدٍ. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, huwag ninyong hilingin, huwag ninyong pagnasaan, makuha. Okay? Huwag ninyong pagnasaang makuha kung ano ang ginawang kainaman ng Allah sa iba sa inyo. Okay? Sapagkat ang mga kalalakihan ay makukuha nila ang bahagi nila sa kung ano ang kanilang mga pinagsikapan, at ang mga kababaihan din ay makakamit nila ang kanilang bahagi sa kung ano ang kanilang pinagsikapan. Okay? So, ang Allah subhanahu wa ta'ala, sinasabi niya, la tatamannu ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Huwag ninyong naisin at naisin ng sobra kung ano ang binigay na kainaman ng Allah sa iba sa inyo. So dito maintindihan natin, no? Dito maintindihan natin na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbigay ng fadl sa iba ng kanyang mga likha. Binigyan niya ng kainaman ng iba. Like for example, ang kalalakihan, it is Allah who declared, it is Allah who decided na ang lalaki ay must be the leaders, no, over the women, over sa doon sa mga kababaihan. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Ang mga kalalakihan, they are the leaders. Sila ang maglilid, pinuno kaysa sa mga kababaihan. Walirrijali alayhinna darajat. At sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga kalalakihan sa kanilang mga kababaihan ay may kahigitan. Okay? So ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagbigay ng kahigitan na ito. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagbigay ng kahigitan na ito na hindi dapat nating questionin. Okay? Hindi natin dapat questionin. So that's why sabi ng Allah, huwag ninyong pagnaisin ng sobra, pagnasaan ng sobra ang mga bagay na kung saan ay mainam na ibinigay ng Allah sa iba sa inyo. So, isa yan sa mga dapat nating maintindihan mula doon sa mga revelasyon na naibaba ng Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa mga concern ni Salama. Okay. And aside from the meaning of the verse na binanggit natin, no, na ang hindi natin dapat questionin kung ano ang kainaman na binigay ng Allah sa kalalakihan o binigay ng Allah sa kanyang creation. If Allah subhanahu wa ta'ala give that virtue to some of His creation, hindi natin dapat itong questionin. And this is exactly why itong mga nagkukot ng mga salita ni Salama na mula sa mga kababaihan promoting feminism, according to the secular idea, secular standard, or the West standard, hindi nila dapat na i-quote itong mga verse, itong mga hadith na tumutukoy sa mga salita ni Salama without realizing and without understanding kung ano ang respond ni Salama dito sa mga verses na ito. Because si Salama is asking for some of the feminine issues, feminine rights, or feminine virtues, clarity doon sa mga pwedeng kainaman ng isang babae. Okay? Itinatanong ito ni Salama, pero hindi siya nagko-complain. And nung ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga sagot, walang pagsuway na ginawa o makikita natin mula kay Salama. Ito ang tunay na feminism or rights or manner ng kababaihan dapat, no, according sa pananaw ng Islam. Diba? Kasi after na ibaba ng Allah ang kasagutan doon sa mga sinasabi ni Salama at concern ni Salama, it is enough for Salama kung anong answer ng Allah. Hindi na siya nagkaroon ng iba pang questions. So ang sa kanya is only to clarify things. At hindi niya kinukumpli ng mga bagay. And that is why, nung ibaba ng Allah ang kasagutan, khalas, sami'na wa ata'na. And this is exactly ang dapat na mayroon sa babae.
Allah has declared kung ano ang dapat at ano ang role ng isang babae at anong role ng isang lalaki, and anong virtue ng lalaki at anong virtue ng babae, at anong kainaman ng lalaki over sa mga kababaihan. Khalas. At hindi na dapat na mag-question ng isang babae, bakit ganun? And no, hindi dapat, kasi dapat binibigyan din ng right ang babae, lalaki sa, uwang babae sa ganito, katulad ng ginagawa ng isang lalaki. This is wrong. Okay? Kasi, sabi ng Allah, khalas, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, doon sinabi ng Allah sa dalawang verse na binaba kanina, ay binabanggit doon na ang reward, ang equality sa Islam is the equality of thawab, the equality of giving reward. That if a woman do good deeds, Allah will reward her. Okay? Allah will reward them. Kung ang mga kalalakihan gumawa ng kabutihan, ang Allah ay magbibigay sa kanila din ng gantimpala. Equally, every person that do good deeds, Allah will give them maktasabu, kung ano ang ginawa nila. At sa mga babae, Allah will give them maktasabna, kung ano ang ginawa nila na kabutihan. That is in according sa dalawang verse na unang binanggit natin. In this verse, binalaan na ng Allah ang mga kababaihan. At hindi lang mga kababaihan, because in some of the narration, ay pati din ng mga lalaki ay nagku-question o nagtatanong tungkol sa kainaman palalo nila over the women. And that's why sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, naha, pinigilan ng Allah ang mga tao. Sabi ng Allah, la tatamannaw, huwag ninyong gawin yan, sabi ng Allah. Huwag ninyong gawin yan na naisin ninyo ng sobra kung ano yung mga bagay o fadl o kainaman na binigay ng Allah sa iba. Kalas, kung anong ibinigay ng Allah na kainaman sa kanya, kainaman niya yun. Anong ibinigay ng Allah na kainaman sa kanya, kainaman din niya yun. Was'alu, ayun sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, was'alullaha min fadlihi. At anong dapat na gawin natin? Huwag nating kainggitan. Huwag nating sobrang naisin yung kabutihan, kainaman na binigay sa iba. Bagkus, anong dapat nating gawin? Was'alullaha min fadlihi. Hingin mo kay Allah ang kainaman na para sa'yo. Ang kainaman na para sa iyo. So that is why in some of the narration of the hadith, Ibn Abbas radiyallahu an, sinabi niya, wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'd. According sa kanya, ang aya na ito, ang kahulugan niya, sabi ni Ibn Abbas, la yatamanna ar-rajulu wa yaqul laita anna li malu fulanin wa ahlihi. So huwag sabihin ika ni Ibn Abbas, sabi ni Ibn Abbas, huwag ikasabihin ng isang lalaki na sana mayroon akong kayamanan katulad ng kayamanan ng lalaking yun o ng kanyang pamilya. Can you relate on this, my dear sister? Because somehow this is part of our life. Adnap kilita, no, may nakikita tayo na parang baga binigyan ng maraming kainaman ng Allah. Hidu ba kang bumakumambuso lagi diyan na kayamanan kung makuha ko lang din, sana maging katulad ko lang din yung posisyon niya, sana magkaroon din ako ng pareho niyang sweldo, sana magkaroon din ako ng katulad niyang success. Anong sabi ni Ibn Abbas? Sabi niya, fanahallahu subhanahu an dhalik. Ipinagbawal yun ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit anong dapat na gawin? Sabi niya, walakin is'alillaha min fadlihi. Ang dapat mong gawin, humingi ka kay Allah na kung ano ang mainam sa'yo. Because in every individual, sa bawat isa, ay merong nababagay na kainaman sa kanila. Okay? Sometimes, ang tao, maaaring sabihin niya na ang tao niyang binigyan ng Allah ng maraming kabutihan. Maaari yung kayamanan na yun na binigay sa kanya ng Allah ay para sa kanya. Ngunit yun ay hindi makakabuti sa iyo. Maaari yun ay makabuti sa kanya, pero maaari hindi nakakabuti sa iyo. Di ba? Maaari yung posisyon na yun ibinigay sa kanya, maaari yung makakabuti sa kanya somehow. Maaari ding hindi. Di ba? Maaari ding hindi. Kasi sabi ng Allah sa ibang verse, sinabi ng Allah, sinabihan na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, la tamuddanna aynayka ala ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatad dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya Muhammad, sinasabihan na sino? Si Muhammad. Sabi niya, ya Muhammad, la tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi. Huwag mong sayangin, huwag mong pagurin. Huwag mong pagurin o Muhammad ang iyong mata sa pagtingin
doon sa mga individual, kung saan azwajam minhum zaharat al-hayat ad-dunya. La tamuddanna aynayka ila ma mata'na bihi azwajam minhum. Huwag mong pagurin ng iyong mata tumingin doon sa mga tao na binigyan sila ng Allah ng zahrat al-hayat ad-dunya, ng kainamang makamundo. Binigyan sila ng maraming kabutihan, kainaman sa mundo. Huwag mong pagurin, sabi ng Allah, ang mata mo sa kanila. Bakit? Linaftinahum fihi, dahil yung kayamanan na yun, sabi ng Allah, ay para sumukin sila. So you see that? So it means sometimes hindi mo pwedeng masabi na yung tao na yun, mashallah, napakainam, sana makuha ko din yung parehong kayamanan na meron sa kanya. Dahil maaari yung kayamanan na binigay sa kanya, maaari yun ay kabubuti niya pero hindi ikabubuti mo. Or maaari din hindi mo alam, yung kayamanan nakikita mo sa kanya, hindi actually yung nakakabuti sa kanya, bagkus ay nakakapinsala sa kanyang iman pero hindi mo nalalaman. Okay? And that is exactly ang sinabi sa isang hadith na binanggit mula kay Hasan, na kung saan sinabi niya, ang ibig sabihin daw na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala doon na wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Sabi niya, la yatamanna mala fulanin wa mala fulanin wa ma yudrika la'alla halakahu fi dhalikal mal. So itong sinabi ni Hasan, sabi niya, huwag mong sabihin o hangarin yung kayamanan nung ibang tao na binigay sa kanya. Dahil ano ang palagay mo? Mayudrika. Anong pagkakaalam mo? Ano ang nakakabatid sa iyo na ang kayamanan na yun ay talagang mabuti sa kanya? Ano kung ang kayamanan na yun na meron sa kanya ay actually halakuhu? Ay nakakapinsala sa kanya o kapahamakan sa kanya? Nagets natin yun? So doon mo makikita ang realidad ng bagay na ang buhay natin dito sa mundo. My dear sisters, so ano ang dapat na gawin? According to this hadith, accordingly, dapat ang gawin natin is alullaha min fadlihi. Hingin mo kay Allah kung ano ang mas mainam sa'yo. You do not know really kung anong mainam sa'yo. Wa asa an tuhibbu shay'a wa huwa syarrul lakum. Minsan may mga bagay na ginugusto tayo pero yun palang nakakasira sa atin. And most of the time, actually, hindi minsan, but madalas, may mga bagay na gusto natin pero hindi pala nakakabuti sa atin. And that's why may kasabihan na yung bagay na nangyari na hiniling mo, yun ay gift ng Allah. Okay? Yung bagay na hiniling mo na binigay sa'yo, yun ay gift ng Allah. Pero yung bagay na ibinigay sa'yo ng Allah, pero hindi yun actually yung hiniling mo, yun ay protection ng Allah. Okay? So sometimes may mga bagay na hinihiling natin, binibigay sa atin ng Allah. Alhamdulillah. That is a gift. But sometimes may hinihiling tayo, ang binibigay sa atin, kabaliktaran nung hinihiling natin. And that is actually the protection of Allah. Because somehow, by the knowledge of Allah, hindi yun makakabuti sa'yo. Or somehow, yung bagay na yun na ibinigay sa iyo ng Allah will give you more better kaysa doon sa kung anong hinihiling mo. Okay? Sometimes, in disguise ng mga struggles and challenges. Okay? So, sinong gusto ng mga challenges of life? But if dumarating sa atin yun, hindi natin alam, yun pala is preparation ng Allah para sa iyo tungo sa isang mas mainam na kalagayan. At yung kalagayan na yun, mas mainam yun kaysa doon sa hinihingi mong bagay. Dahil yung bagay na hinihiling mo, hindi yun yung makakabuti sa iyo. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. It's all because Allah knows best and you do not know. Wala tayong alam. So it's all about the tawakkul to Allah Azza wa Jal. Naintindihan natin yun mga kawat. So yan ang isa sa mga aral na makukuha natin doon sa mga revelasyon na ibinaba referring to the concerns of Salama radiyallahu anha. Now, nabanggit natin sa mga session natin na nauna about kay Aisha radiyallahu anha na si Aisha ay ang nag-iisang asawa ng propeta na kung saan ibinababa ang mga revelasyon kay propeta sallallahu alaihi wasallam at ang propeta ay nasa kanyang kama. Nasa kanyang kama. Okay? And Salama is also one of the wives of the prophet na binabasa kanya kay propeta sallallahu alaihi wasallam ang mga revelasyon at ang propeta ay nasa kanyang bahay. Nasa bahay ni Salama.
Okay? So this is the fadl of Salama radiyallahu anha. And once si Aisha tinanong. Okay? Tinanong si Aisha radiyallahu anha. Nung namatay si Zainab bint Jahsh. Okay? Nung tinanong si Aisha, sabi niya, sino ang pinakagusto ng propeta sallallahu alaihi wasallam mula sa kanyang mga asawa? Si Aisha radhiyallahu anha ay sinabi niya, wala akong nalaman na pinakakaibig-ibig kay propeta sallallahu alaihi wasallam na kanyang mga asawa maliban kay Salama at kay Zainab bint Jahsh. Salama and Zainab bint Jahsh. At sabi niya, kung merong kasunod sa akin, so ibig sabihin, according sa mga kwan dito, na kung merong kasunod kay Aisha, because that is well known, that after Khadijah radhiyallahu anha, sino ang susunod na mainam o pinaka-paborito, pinaka-kainam-inam na asawa kay propeta? Si Aisha, which described the Prophet sallallahu alaihi wasallam na siya ang nasa gitna ng isang ulam, si Aisha radhiyallahu anha. Who is next to Aisha radhiyallahu anha? That is Salama. Salama radhiyallahu anha. Naintindihan natin? Okay? So, yan si Salama radiyallahu anha. So si Salama ay kabilang din sa mga babae na kung saan ay naging source of knowledge in hadith na mula kay propeta sallallahu alaihi wasallam. Kung nakapag-ulat ng thousands of hadith si Aisha radiyallahu anha, nakapag-ulat ng hadith na marami kasunod niya si Salama. Sa pinakamaraming nakapag-ulat ng mga hadith ng mga asawa ng propeta, kasunod dito din si Salama. So you can see there that after Khadijah, Aisha. After Aisha, Salama. In terms of virtue, sino ang sumusunod kay Aisha? Ganun din si Salama. Okay? Si Salama. Because si Salama is a very empowering woman and very active politically even sa buhay pa ang propeta and even after the death of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Si Salama is giving advices of policy kay Uthman bin Affan. Nung panahon si Uthman bin Affan ay nasa mga challenges in his khilafah, binibigyan niya ng advices, political advices si Uthman radiyallahu an tungkol sa kung ano ang mga dapat niyang gawin. During the time of the battle ni Ali bin Abi Talib at saka ng awayan sa pagitan ni Ali bin Abi Talib at saka ni Muawiyah radiyallahu anhum, okay, si Salama ay nagsusulat kay Aisha radhiyallahu anha because this is the move of Aisha radhiyallahu anha that resulted the Battle of Jamal, the Battle of the Camel, na kung saan ay nag-prepare si Aisha radhiyallahu anha ng kanyang hukbo para ayusin ang alitan sa pagitan ni Ali bin Abi Talib at sa ni Muawiyah, but that resulted to near death of Aisha or near assassination of Aisha radhiyallahu anha. Literally na tinarget yung kamilyong sinasakyan ni Aisha radhiyallahu anha. But before that happened, during the Ghazwatu or before the Ma'arikata Jamal, yung digmaan ng Jamal, this is a very big feat na nangyari between the Muslims, ay sinulatan ni Salama si Aisha, "Ya Aisha, huwag kang lumabas. I advise you to stop and do not go out. Huwag kang lumabas. Hindi ito makakabuti sa'yo." This is the political, makikita mo dito how political itong si Salama radiyallahu anha. Even during the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, she is giving advices to the Prophet sallallahu alaihi wasallam that actually encourages the Prophet to do things or advises the Prophet sallallahu alaihi wasallam politically or practically doon sa mga bagay na dapat niyang gawin. So, ganyan si Salama. And that is why next to Aisha is Salama, kabilang sa mga pinaka maiinam na asawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. And it's because si Salama ay nabuhay din ng matagal. But before mentioning the death of Salama, let's look at kung ilan ang hadith na nabanggit ni Salama radiyallahu anha. Si Salama ay nakapag-ulat accordingly sa mga ating mga muhaddithin na nakapag-ulat siya ng 378 hadith. Okay? Doon sa mga hadith na yun, nagkaroon ng muttafaqun alayh. Nagkaroon ng agreed upon, na agreement sa mga hadith si Bukhari at saka si Muslim sa 13 hadith of Salama.
Alam natin na ang hadith na muttafaqun alayhi is a hadith, a very strong hadith. Okay? 13 of the narrations of Salama is actually a very strong hadith. And merong tatlo na hadith na kung saan ay exclusive or nag-iisa doon si Bukhari na nakapag-narrate, at 13 hadith na nag-iisa doon si Muslim na nakapag-narrate. So, in general, 378 or in overall total of 378 hadith na memorize or naiulat mula kay Salama. And also si Salama ay kabilang sa mga asawa ng propeta that actually narrated to some of the intimate events or intimate relationship of the Prophet ﷺ with her or with his wives, sa kanyang mga asawa, na kung saan ni-derive doon ang maraming mga hukum in terms of Islamic intimacy. Okay? So si Salama ay kabilang sa nagkaroon ng ganyang mga narrations. And si Salama ay nabuhay ng matagal. And accordingly, umabot pa siya sa khilafah ni Yazid. Sino si Yazid? Anak ni Muawiyah. So, dumaan siya sa 4 na mga khilafah. Okay? So, at first, I have read that yumao siya sa panahon ni Uthman ibn Affan. Can you remember that? Na-mention ko sa inyo na siya ay namatay sa panahon ni Uthman ibn Affan. But as I read some of the narrations ng ating sira, specifically kung ano nabanggit sa Siyar An-Nubala, Siyar A'lamun Nubala ni Sheikh Imam Al-Dhahabi, nabanggit doon na siya ay nabuhay na matagal even beyond the Khilafah Uthman bin Affan. And there's a narration that one of the Sahaba na nabuhay even sa panahon ni Yazid ay binibisita niya si Salama to ask some of the opinions and knowledge. So it means nabuhay si Salama even to the life of the Khilafah of Yazid. Naintindihan? So sino si Yazid? Sobra pa si Yazid sa Khilafah ni Ali. Kasi after ni Ali, sino? Si Muawiyah. After ni Muawiyah, sino na naman? Ang kanyang anak, si Yazid. Okay? So doon mo makikita yung tagal ng panahon. And that's why namatay ayon sa nabanggit sa ating mga kasaysayan, yumao o pumanaw si Salama at the age of 84. Okay? Itong bagay nito at the age of 84, ito yung narration na mutawatir dito, kumbaga maraming nag-narrate dito mula sa ating mga scholar. But there's a khilaf in terms of the day or the year kung kailan siya namatay. Because in my reading, may nakita akong 58, may nakita akong 59, may nakita akong 61, and may nakita akong 62 na year ng kamatayan ni Salama. But Allahu a'lam, kung alin sa mga taon na ito ang tunay na panahon na taon ng yumao dito si Salama. But one thing is naging malinaw sa atin sa kasaysayan ni Salama, she lived longer. Kung si Zainab bin Jahsh ay kabilang sa mga pinakaunang namatay sa mga asawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ay ito namang si Salama ang pinakahuli sa lahat ng namatay na asawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Okay? At siya ay nilibing sa Jannatu al-Baqi o al-Baqi al-Gharqad, o kung saan ang pinakaunang sementeryo ng Islam, at ito'y matatagpuan sa Medina near to the Masjid of An-Nabawi, kung nakapunta kayo doon, di ba? Yun ang pinakaunang cemetery ng mga Muslim. Okay? At doon din nailibing si Salama radiyallahu anha. So para sa isang asawa ng propetang mabuhay ng ganung katagal, for sure ay napakarami ang kanyang naging ligasiya. Okay? And that is why there are actually lot more na binanggit ng ating mga scholar patungkol sa mga legacies ni Salama. But
sinabi ko, inisip ko kasi habang binabasa ko, sabi ko, if babasahin ko at i-discuss natin ng lahat ng itong legasiya ni Salama, what we have talk about is just the legacies of Salama during the time na nabuhay pang propeta. But nagbuhay siya for many years. Even naabutan pa niya pinaka-last khilafa. Ipag-usapan natin na lahat ng legasiya ni Salama, it will take more than one session, no, para i-discuss ito. So, kailan pinakasalan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam si Salama? At the early 30s ni Salama. At the early 30s. At namatay si Salama at the age of 80s. 84 according to our scholars and according to Sheikh al-Imam al-Dhahabi sa kanyang libro na Siyarul A'lam an-Nubala. So, alhamdulillah, yan ang tungkol sa kabuhay at kasaysayan ni Salama, at in this session we have tackled some of the very important issues patungkol sa women empowerment and gender identity or gender role or feminine issues and feminist or feminism issues na kung saan ay importante na mabigyan natin ng pag-unawa akhawat, kasi lalong-lalo na itong mga nag-aaral ngayon sa Western education, mga college students natin ngayon, no? You are very prone to encounter such advocacies ng mga feminism sa inyong school. MSU IIT, for sure, there are a lot of teachers na nandoon na promoting feminism in the text or in the standard of the West or in the standard of secularism. Nakuha natin. And sad to say, nadala na din dito ang ilan sa mga Muslim teachers and professors. I know some of the professors na mga Muslim na they have this inclination towards this idea of feminism in accordance sa standard of the West and the secularism. And sad to say, meron ito at nakakahawa ito. We have to understand kung ano nga ba talaga ang stand ng Islam in terms sa equality or gender equality. So gender equality sa atin sa Islam it's all about the reward of Allah Azza wa Jal, that Allah will give equal reward to both men and women who struggle for His sake, di ba? But it is known to us Muslims that Allah subhanahu wa ta'ala faddalakum ala ba'd, na kung ang Allah, saan ang Allah subhanahu wa ta'ala faddala ba'dukum ala ba'd, nang Allah subhanahu wa ta'ala ay ginawang mainam ang ilan sa inyo over the others. Specifically, ang lalaki hindi kailanman mapapantayan ng isang babae. Okay? Ang lalaki ay mas nangunguna kaysa sa babae. And this is how we are created. And this is difference in terms of dunya matter, but in terms of our rewards in the akhirah, which is the ultimate destination of every individual, everybody are equal of what they have struggled for the sake of Allah in terms of reward na ibibigay ng Allah Azza wa Jalla. Okay? So naway bigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga gantimpalang mabuti, at I think inshallah we will discuss about Zainab bint Jahsh, no? Zainab bint Jahsh ba? O we have already tackled Zainab bint Jahsh? Parang hindi pa. Zainab bint Jahsh, hindi pa natin natakal. Inshallah subhanahu wa ta'ala, siya ang tatakal natin sa susunod natin na pag-aaral. And I think nagkamali ako sa pagsulat dito sa Zainab bint Jahsh was the first among the believers na namatay. I think this is Zainab bint Khuzaimah. Okay? Not bint Jahsh. Because may confusion sa mga pangalan nila. Sometimes nagkakapareho sila, no? So, pati tayo ay nagkakaroon ng pagkakamali in terms sa pagtatype natin. But alhamdulillah, ganun ang tao. And that is why ang tao is always i-accept niya na siya ay kulang. Ang tao ay laging may kakulangan at hindi niya abutin ng kanyang perfectness. Subhanallah. There's no such a perfectness sa mga creation, no, ng Allah subhanahu wa ta'ala. The perfect only is Allah subhanahu wa ta'ala. The only perfect is Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. At sa kung meron kayong mga katanungan, clarification inshallah ta'ala, this will be the right time for you to ask. At hinihiling natin kay Allah ng tawfiq na masagot ng inyong mga inquiries inshallah.
That is Surah An-Nisa, verse 32. Surah An-Nisa, verse 32. 32. Yes, ito po. Verse 32 of Surah An-Nisa. Naintindihan niyo yung tatlong verse? Inshallah. Opo. Ang tanong ko po, equality of men and women from Islamic perspective in terms of rights. Yes po. Kasali po ba doon ang punishment for adulterous men and adulterous women, unbelieving men and unbelieving women? Kasali equal din po ba ang punishment ng men and women? In terms of punishment, if makikita natin, ang batas ng Islam is equal in terms of giving the punishment, no, sa kanila, sa mga kababaihan at sa mga kalalakihan. So like for example, the adultery, titingnan mo is the same ng lalaki at ang babae, binibigyan ng kaparusahan dito. And in terms naman in the day of judgment ay the same, binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang parehong kababaihan at kalalakihan who commit mistakes in like for example adultery na ginawa nila, at the same punishment sa lalaki at saka sa babae. Wallahu a'lam. Somehow si Salama is a woman because she is intelligent, no? Matalino kasi siya. So dahil sa siya ay mayroong talino, mayroon talaga sa babae na alam mo yung, so it means it's normal na may mga babae na empowered by itself, by themselves, no? Parang by themselves talagang mayroong mga babae na makikita mo empowered woman siya. Talagang ginestand niya sa rights niya, ginawan. That is okay. But tulad ng sinasabi natin, as long as hindi beyond some limit of manners and rules na binibigay ng Islam sa kanila. So dito mo makikita na si Salama is really different from the other wives of the Prophet. Dito mo makikita because there are no other wives of the Prophet na nagtatanong kay propeta sa parehong katanungan na kung paano si Salama nagtatanong. Not even Aisha. Okay? But si Salama is, makikita mo, paano niya binibigyan ng highlights to understand the clarity of the feminine rights, no, na or virtues, no, na binibigay ng Islam, no, doon sa mga kababaihan. Islam is talaga original ng women's empowerment. Opo. Katulad ko, nagtatanong ako, bakit puro na lang seminar for women? Bakit wala bang kailangan din ng seminar for men? Bakit walang ganun, puro na lang makikita natin seminar for women? Na makikita natin na marami din sa mga lalaki ang hindi nila ginagawa ang kanilang mga responsibility. Siguro ang madalas na nakikita natin na malalaking mga event is mas marami ang mga babae na dumarating at pumupunta. So parang napapasabi natin na bakit parang mga babae yung mas maraming mga programang ginagawa. But in terms of sa amin, sa part ng Al-Jalil Sosale, we have the programs na related sa mga kalalakihan, like the Mabit programs na ibinibigay natin exclusive para sa mga lalaki, and we have the khutbah enhancement, and we have the da'wah trainings for men na binibigay natin, and other related programs. Pero mas marami pa rin na nakikita nating babae sapagkat sila yung mas kumukuha ng atensyon kasi kapag programang pang babae talagang marami yung natitipon. Kasi yan yung makikita mo na meron talaga sa mga kababaihan yung eagerness sa mga bagay. And that's why actually some of the narration ni Salama sinasabi niya na, "Ya Rasulullah, bakit hindi kami binigyan ng kapahintulutan na lumaban? Kung binigyan ng kami ng utos ng Allah lumaban, kung kanun kami din ay lalaban katulad kung paano mga kababae kalalakihan ang lumaban." So tingnan mo yung tapang na gusto niya makipag-jihad din ng mga babae, makibaka din sa landas ng Allah. Pero hindi yun binigay na batas sa mga kababaihan, obligado. They can help, but it's hindi compulsory sa mga kababaihan.
Wala ng hands, hindi ka makapag-hands kung wala kang background. And that is because of the protection ng Islam sa kababaihan. And it's not about the virtues of men over women, but it is actually, kung titingnan mo, it's the virtues of women. Alam mo kasi ma'am, minsan ito yung mga babae inaakala nila yung mga batas is batas na hindi sa kanilang interest. But always remember ng mga batas ng Allah is always for the best interest of everybody. Depend sa kung ano ang kalagayan nila. Even yung issue ng ta'addud. If you hear the issue of ta'addud, iniisip nila advantage ng mga lalaki. But it's not advantage of it is not actually the advantage of men. Ang issue ng ta'addud o ang batas ng ta'addud nilagay ng Allah na batas to protect the women. Katulad ng issue ng Hajj. Kung titingnan mo, ang lalaki, pwede silang mag-Hajj na wala silang kahit anong escort kasi lalaki sila. Bakit ang babae kailangan nilang magkaroon ng mahram na kasama nila? It's for the protection of the women. O bakit ang lalaki pinahintulutan na mag-asawa ng higit sa isa? Pero bakit ang mga babae hindi pwedeng mag-asawa ng higit sa isa? Okay? So, it because hindi suitable sa babae magkaroon siya ng maraming asawa. Ganun din, because ang pag-aasawa, ang ta'addud na batas, it is actually a law para bigyan ng pangangalaga ang kababaihan, para ma-protect ang rights ng babae. Kasi lagi kong sinasabi, it's not the issue of ang pag-aasawa ng lalaki na higit sa isa or hindi ang mag-asawa ng iisa lamang, ito ba ay nakakapagbigay ng solusyon or hindi? Nakapagbigay ba ng solusyon? Yes, kasi marami rin ang mga... Ulitin ko yung tanong. Yung pagpapahintulot sa lalaki na mag-asawa siya ng higit sa isa o hindi pahintulutan ng lalaki na mag-asawa ng isa. Okay? Titingnan ninyo, sa mga Kristiyano, for example, hindi sila pinahintulutan mag-asawa ng higit sa isa. Tama? Ngayon, ang pagbabawal sa lalaki na mag-asawa siya ng higit sa isa, ito ba ay nakakapagbigay ng solusyon sa problema o hindi? Hindi. Maraming prostitution din. Bakit? Kasi ang mga Kristiyano, for example, wala silang 4 na asawa pero meron silang 10 kabit. Di ba? So it means the problem ay ang solusyon ay hindi sa pagbabawal.